Ano ang nadiskubre namin sa isang morgue Dami. at abandonadong ospital sa Negros Occidental? Ipinatayo taong 1920s ng Victoria Mining Company ang St. Joseph Worker Hospital para sa kanilang mga trabahante. Ngunit sa hindi pa malamang dahilan, ito ay nananatiling abandonado at isa sa mga kinatatakutang hidden ruins sa Negros Occidental. Parang nag-open sila ng portal eh. Parang isang babaeng tumatangis o umiiyak. Ayun, no. No, delikado ito. Di baka pang ano to, mga morgue ito. Guys, welcome back to my channel. This is Master Gala. Itong nilalakaran namin, ito yung mismong papasok dun sa ospital or tinatawag din nilang The Forgotten Hospital dito po sa Negros. So, although ito ay kinatatakutan, may mga kwentong kababalaghan na na-experience yung mga ibang vlogger na nagpupunta rito. Speaking of vlogger, kasama natin itong si Josh TV yan. Hello guys! Shoutout gali sa mga munda nga followers. Mayong hapon na sa inyo. Ang Victoria Mining Company ay isang napakalaking kumpanya sa Negros Occidental na matatagpuan sa Victoria City. Tinayo ito ni Don Miguel Osorio, isang Amerikano. So, early 1900s pa nagsimula ang kumpanyang ito at nakilala sa kanilang produkto ng pag-aasukal. Ngunit sa kalaunan ng panahon ay marami nang naging may-ari ang kumpanya at naipasa-pasa na ito at naibenta na. Nakakapagtagalog ka naman, di ba? Kwento mo nga saglit, parang may pumapalakpak. Kasi pupuntahan din namin tong morgue na to, yan. Ano yung hindi mo makakalimutang experience? Kasi mamayang gabi guys, mag-overnight kami. Ang na-experience ko lang nag-overnight kami. Hindi namin makakalimutan yung 12 p.m. Pero hindi kami makatulog kasi maraming nagpaparamdam, mga pari na... Oh, may pari talaga. Kasi may ano dyan may chapel na maliit. Sige, puntahan natin. Wala namang tao dito guys. May narinig kaming parang pumapalakpak. Nakakapagtagalog ka naman, di ba? Yes pa. So, nakakapagtagalog ka naman, di ba? Yes pa. So, parang may pumapalakpak. Kung makikita mo rito yung ospital, nasa gitna siya ng masukal na lugar at dito medyo naayos na. Magmula sa orihinal na may-ari nito, ito daw ay nalugi kaya raw ito ay isinara. At magpahanggang ngayon ay halos 40 taon na itong nananatiling abandonado. Karamihan nga daw ng taga Negros ay hindi alam ang mismong ospital na ito. At bago ko lang din na-discover na may mga retreat house dito o sinasabing bahay ng mga madre. Dito, may mapapansin kayo dito na 2 daanan. At ito na sa left side, ito na yung ospital. No? Naranasan mo rin yung kumakalampag. Ano yung kwento dyan na hindi pa namin narinig, hindi ko pa nabahagi sa subscriber ko? Pag-overnight namin doon sa baba, tulog sa may chapel na maliit. Hindi kami makatulog. Natatakot kasi kami magtulog eh. Tapos, ano yung ginagawa nyo no? Nag-investigate kayo, may ginamit kayo mga equipment? Na CCTV po. May dala kaming battery, saka nilagyan namin ng CCTV lahat ng pintuan. At try namin na matulog kaming lahat. After check na mo ng CCTV at gipamatian na mo ng tunog. Oo. So pag-check na mo itong may gawali nga pari, mga nurse nga gasyagit nga mga bata. May video kayo nung nurse at saka ng pari. Wala po. Ano yung nasabi Nabura. pari yun? Pag labas na naman sa manapla, nabura lahat. Hala. Iikutin natin yung part na hindi ko naikot, may morgue rito. Tara na, simulan na natin ang day exploration and then overnight mamaya. Part na ito, bakit parang may apoy? Ano yun, may nagsunog ba dyan? Sinunog ba yan? So ito yung entrada ng ospital mga master. May kumakalampag talaga kahit wala. Sa entrada pa lang ay sinalubong kami ng isang malamig at malakas na hangin. May kakaibang vibes agad pagpasok mo ng ospital. Kung naghahanap ka nga raw ng maraming kababalaghan ay mas makikita mo ito sa mga ospital, lalong-lalo na kung ito'y abandonado. Pagpasok namin sa unang ward ay ito agad ang aking nai-record. Saan yung ano? Yung sinasabi mong... Sinunog na gulong. Ay! Gulong. Ay! Tara, dito tayo. Medyo bumibigit yung pakiramdam. So, saan dito yung ano? Parang, teka lang. Uy, Merong na... maaga pa. Kasi 2 lang po kami nandito guys. Meron... Paano pa? Meron na papakita. Nakakakaba naman, umpisa pa lang. Hindi kasi nung gabi,
Masisiguro ko sa inyong dalawa lang kami ni Josh nung nagpunta kami dyan at wala kaming ibang kasama. Pero bakit kaya may mga naririnig kami na tila ba sumasabay sa amin habang kami nag-uusap? At ito pa lang pala ang simula ng lahat. Ato. Hindi na namin ito natapos puntahan. Huwag natin pansinin. Isang pribadong kumpanya na ang nagmamayari nito, pinatayo ito para sa kanilang mga tauhan. Ganong kayaman yung kumpanya na yun. Eto, puntahan natin yung chapel. Sa paglalakad pa namin ni Josh ay nakita namin ang chapel mismo. Andito daw ipinagdarasal yung mga nag-aagaw buhay. At laking gulat ko sa mga nadiskubre namin dito. Nandito kami sa pinaka-chapel. Dito kayo nag-record na nabura, tama? Opo. Diyan yung nilagay yung CCTV. Dito at saka dito po. Sana hindi mabura tong video natin, guys. May kilabot kaming naramdaman pagpasok namin dito. Dito pa lang sa loob ay maririnig mong may kumalampag bigla. Guys, Pero nindagi yung libo ko basta dere, oh. tingnan. Itong chapel, guys, sa sinasabi nga. So itong chapel, guys, sa sinasabi nga. Narinig mo ba ang nai-record ng ating camera? Pakinggan uling mabuti. So itong chapel, guys, sa sinasabi nga. So itong chapel, guys, sa sinasabi nga ni Josh. May mic ka pa. Merong inilagay ditong ganito. Pero kung titignan mo itong pinagbakbakan na ito, para siyang may sign, para siyang may korteng ewan, no? Na nakaganyan, tapos sinadya bang ganyan yan? Itong chapel, o yung pag nag-50-50, dito dinadala? Minimisahan yun. Nakamara mo. Mamamatay palang minimisahan na. Para mabuhay. Para ganon. Ano ba? Dari sila kakadto ba? Yung nag-aagaw buhay, parang dito pinapag-pray over. Pinag-pray nila para po para makasurvive ka. Kung mapapansin nyo kasi siya mga master, kung titignan mo, kung wala kang idea, hindi mo siya mahahalatang chapel. Pero dito, parang dito yata naka-display yung yung mga poon, dito yata. 66. Nilagyan nila ng number. So ako mga master, wala talaga ako masyadong idea sa mga 66. Kung biblical is imperfection. So yung 666, yung 6 kasi is imperfect number or yun yung parang mark of the beast na sinasabi. Isinulat dito. Possible, may mga nagtitrip lang, hindi natin masasabi kung totoo ba talaga. Parang nag-open sila ng portal eh. Siguro. Kasi sino bang matino magsusulat ng ganyan, di ba? Parang mark of the beast, yun yung hayop na sinasabi nga sa Bible na bago bumalik si Jesus Christ is maghahari yun. Hindi ka baka kabili ng kahit anong bilihin, wala kang tatak nun. Pag umabot yung time na naghahari na nga yung 666 na yun dito sa mundo, nung pag nagpatatak ka naman, automatic mapupunta ka sa impyerno. So mabubura ka sa book of life. Pag pinatatakan ka guys, wag na wag tayo magpapatatak. Di baling patayin tayo. Yung pag pinatay ka naman, wala nang pakiramdam eh. Kaya lang yung iba pahihirapan. Hindi ka nila pagpatayin, makakabili ka kung anong gusto mong bili, makakakain ka. Ganun yun. Kaya pag dumating yung 666 na yan, wag tayo magpapatatak. Yun, tara, punta na tayo sa morgue. Dito parang may korting tao. No? Maaga pa ha. Try lang natin. Meron po ba kaming kasama dito? Baka po pwede niyong paggalawin ng ilaw nito hanggang 2. This is Master Gala, RJ. Meron po ba kaming ibang kasama? Pwede niyo po bang paggalawin ito? So wala pa. Tara. Actually, nararamdaman ko, diba nararamdaman ko? Parang medyo sumasakit yung ulo. Because of the curiosity at first din marinig ni Josh ang makasama sa mga ganitong paranormal, lagi naming napapansin o lagi niya rin napapansin yung aking naririnig o naririnig niya rin. Ganun. Oo. Oh. Ganun. Oo. Oh. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Para itong isang pinto ang nagbukas kahit makikita naman na wala ng mga pintuan ang mga dingding ang bawat pader dito. Naku po. Nakakatakot. Naku po, ang lakas talaga dito, ano? Tsaka para ako nabibingi. Ayun. Ayun, no? No.
Bakit pinagbubutasan? Salagtik. Maririnig kasi yan eh. So, dito, bakit pinagbubutasan? Hoy, ingat baka mahulog ka. Tunnel. So, may nakita kami rito, pinagbubutasan sila mga master. Ayan. Ito pa yung mga ano ng gamot. Ito yung mga bilihan ng gamot or what. Tapos kakaiba tong ospital kasi may sarili silang chapel. Bigat yung pakiramdam ko. Yung na-notice namin guys, habang nag-iikot kami ngayon, palubog palang ang araw. Naramdaman namin na parang pag lumalayo na kami, bumibigat yung hakbang ng paa namin. Hindi naman pagod pero iba yung hakbang, no? Yung hakbang natin parang slow, parang mabigat. Siyempre para sa inyo guys, inikot ko na ito para malaman ninyo, makita din ninyo na talagang nasa gitna na ng kagubatan ito. Abangan nyo din yung ospital ko sa isla na yun yung mga vlog ko nung nakaraang buwan. Inilagay sa isla yung ospital na yan. Akyat tayo sa taas. So balita ko may mga nag-overnight dito na magjojowa daw. Marami. Kung ano na lang itong ospital na ito. Uy, huwag kang hawak ng hawak baka madumi yan. Yung hanapin nyo yung Facebook ni, i-follow nyo siya, ni Josh. Ito yung part naman na tingnan nyo, medyo okay pa ng kaunti. So dito, ano itong building naman na ito? Yan. Morgue din ba yan? Ano? Parang may nakita ka? Merong dumaan. Oo. Hindi, ganun naman usually eh. Silipin lang natin dito. Yan. Hindi ko nga ito napuntahan noon. Oh my gosh. Ano yan? Yan. Ito mga punong yan. Mga mangga ba yan? Ito mga master, yung nakikita ninyong estatwa na ito yung tinatawag nga nilang St. Joseph. Ipinangalan itong pinaka-hospital. Habang gumagawa ako ng reels pang Facebook ay ito yung aking nai-record na hindi ko naman narinig nung nandun ako. Parang isang babaeng tumatangis o umiiyak. So kung bago ka lang dito at iikutin mo to, much better umaga kasi bukod sa padilim na, madamo, delikado at baka ma-shoot ka sa mga butas dyan. Nakitang-kita yung Dito may mapapansin tayo na isang malaking kwart, tinubuan na ng malaking puno. Kung talagang hindi na to safe, bakit hindi na lang nila ito ginawang parang pabahay or something, di ba? Para mapakinabangan. Itong ospital na ito sa ngayon daw ay hindi na po pwedeng puntahan na daw ng mga vlogger. Parang pinagbabawalan na siya, hindi na kasi siya safe. May mga gamot pa rito, mga master. Ayan Parang may magtatanong, hawig mo raw ba si Redford White nung bata pa siya? Hindi, si kasi medyo serious pa kasi ngayon lang kami nag-meet in person. Medyo nahiya pa siya ngayon. So susunod walang yana siya. Siya, ang nakaka-collab niya kasi talaga daw ay yung mga taga dito lang din. Local vloggers din. Kasi yung mas kabisado tong lugar. Mga master, makikita ninyo na obviously talagang ito ay ospital talaga. So dito naman idinadaan yung mga PWD at saka yung mga emergency din guys. Makikita nyo naman yan. Ito na yung dalawang morgue. Punta na kami ni Josh. Dito makikita mo may kalsada naman talaga. Kaya lang nung pinuntahan ko ito dati, naghanap pa ako ng daan na Ito yung ospital Ayan, kita dito. Dito wala pa akong experience dito. Kasi kanina may na-record na kami mga hakbang. Master, Galasan ba yan sa Negros Occidental? Located po ito mga master sa Cadiz. So, kalimitan, pansin ko lang, laging binubukod nila yung mga morgue, Ano ba yan? Yung korte, May lagayan ng poon. Oh. Wait lang, tingnan natin. Bakit? Maraming korte. Ano yan? Tingnan naman kami Dito. Ingat sa ahas So possible, kaya pala siya totaling St. Joseph. Kasi nga, parang combination siya ng ospital at ng simbahan. Ito pala yung pinakadulong bahagi ng ospital na may nakabukod na morgue na hindi natin napuntahan. Kaya hinanap namin agad kung paano kami makakapasok dito. At nagulat ako sa mga nadiskubre ko dito. Dumidilim na nga kaya kailangan namin magmadali upang ma-prepare ang aming sarili sa overnight mamaya.
Huwag kang hahawak ng ano ha. Dago po. Ay, ang laki. O, Korea, ano? Injection. Pang injection. Muntik pang Ayun guys, oh, yung mga delikado ito. Mamaya may sakit yung... Di baka pang ano to, mga morgue ito. Pag in-injector sa patay. Oo. Ay, Mariosep. Ibalik to. Ayan, binaloktot ko na. Ano nang inabutan? Lagyan natin sa butas. Formalin. Something. Diba? Laki ng May mga ano, may mga ganito pa oh. So ito parang dead end na ito. Tabi lang po. Laking gulat namin nung nadiskubre ang mga bagay na ito sa dulo ng morgue. Dami. Wala kang face mask. Delikado yun kasi baka malanghap natin, baka chemical tong mga... Ingat ha. Ito. So may mga bote rito ng mga gamot. Possible. Pinag-imbakan. Ayan mga master. Hindi ko ito napuntahan nung nakaraan. Tignan nyo guys, so ang dami pang mga gamot. Yan. Hindi ko alam kung ano mga chemical ito. May nakakakilabot din akong narinig na bulong habang nag-e-edit na ako. Pinaglalagay dyan, ayan, ang dami. Pinaglalagay dyan, ayan, ang dami. Pinaglalagay dyan, ayan, ang dami. Huwag na tayong umapak. Sa lahat ng mga nai-record kong boses o mga nakakakilabot na tinig, marahil ito na ang mas magpapatindig pa ng balahibo sa'yo. Pakinggang mabuti ang nakakakilabot na boses ng parang babae na parang humihingi ng tulong. Huwag ka nang tumutong ha. Makapal yung ano ko eh. Ayun, may ganyan pa oh. Daming dextrose. Oh my goodness. Ayun, may gamot din dun oh. May mga karayon din. Ingat ha. Tingnan mo nangyari sa ano ko. Na-discover namin tong mga gamot dito. So dito sa pinakadulong bahagi ng ospital at ng morgue, may nakita kami ritong parang kalsada. Siguro dito yung ginagawang parking ng mga ibang pasyente. Yan. At napakalayo ng access road naman. Nag-aagaw dilim. At ito na ang ating hinihintay upang maranasan natin o imbestigahan din kung meron bang nagpaparamdam na minsan ding tinawag na The Forgotten Hospital of Negros Occidental. Hello, damo-damo ng mga subscriber nato dira sa... Tama ba? Damo-damo? Damo-damo. Up next ay susubukan nating magpaumaga sa kinatatakutang ospital na ito at bisitahin ang mismong simbahan dito.